Hello, kamusta mga kahanggan? Panibagong araw, panibagong biyahe na naman ang ating i-review. Bali, nasa BGC po tayo yan. Titingnan nyo, napakaganda yung lugar. Medyo hindi po traffic dahil maaga pa po. Napakaganda ng lugar. Bali, nakaset destination na po tayo dyan. Papuntang Cubao dahil may pasahero po tayong pipikapin sa Cubao. Kaya nakaset destination tayo hanggang Cubao lang. Bali, pinasukan po ako dyan. Ang punta po niya ay Barangka sa Mandaluyong. Pasalamat ako dahil binigyan po ako dyan. Malaking bagay po kasi kapag ako binibigyan papunta doon sa aking hinahatid lagi. Sayang din naman kasi pang bigas-bigas lang din yun. Pambili ng ulam. Eh dito naman po sa Grab ang puhunan lagi ay tiyaga. Pagtitiis, ganun lang lagi ang puhunan. Kung titingnan nyo po, napakaganda ng kalsada, napakalinis dahil umaga pa po. Pero pag mamaya-maya yan, matraffic na dahil sa BGC po yan. Ganyan po kagandahan sa Grab dahil kahit pauwi ka na, kumikita ka pa rin. Ibig ko pong sabihin, yung oras mo bayad, yun ang kagandahan. Pauwi ka na, minabayaran ka pa. Pero depende po yan sa diskarte ng driver kung anong klaseng diskarte ang gagawin niya. Dito po kasi sa Grab, hindi lang basta Grab driver ka lang o marunong ka lang magmaneho, alam mo yung lugar. Dito po may tamang diskarte kung paano ka kumita. Ayan po, doon na po tayo dyan sa may 26th Street po yata yan. Yan po, may nagbiblinker dyan, mag-iingat po dyan kung sino po makagawin natin mga kahanggan dyan, mag-iingat po tayo dyan sa BGC. Dahil po medyo may kahigpitan po dyan sa BGC. Yung nagbiblinker po na yan, mga marshal, nakaabang po yan na may magraradyo sa kanila o mismong makikita nila na nagbabayulit ka ng traffic dyan. Yung mga kahanggan natin dyan na pumupunta dyan, huwag masyadong pakampante na maluwag, wala nakabantay. Dahil ang nakabantay po dyan, camera. At lahat ng exit dyan may bantay. Kung ikaw po yung nagbayulit dyan, andun sa exit ka babantayan o di kaya hahabulin ka ng mga nakamotor o yung nakasasakyan man. At hindi po maganda pag nahuli ka dyan mo kung bakit. Dahil wala silang online payment. Pupunta ka talaga doon sa city hall nila. Yun ang pinakapangit sa lahat. Dahil bilang Grab driver kapag nahuli ka dyan, abala pa yun. Kahit hindi ka po Grab driver, abala po dyan. Hindi katulad sa mga ibang city o MMDA, pwede mong babayaran sa online o sa mga bangko, pwede mong bayaran. So pag dyan ka nahuli, yari ka talaga dyan. Talagang pupunta ka doon, kakain sila ng oras, aabalahin ko kung ka-opisina ka man, so kailangan mong sadyain. Puntahan doon, pipila ka. So fast forward po tayo dyan, papasok na po tayo ng kondo. Medyo mahigpit po ang mga kondo dyan sa BGC. Hindi naman lahat pero may kahigpitan po dyan sa mga kondo. Basta BGC may kahigpitan po dyan. Pero maganda naman din dahil mga mababait yung mga guard. Talagang i-assist ka nila. Medyo kinonfirm nga dyan ng guard kung saan talaga yung exact location ni ma'am. Dahil yung sinabi ko sa kanya nasa north tower yung pick up ni ma'am. Pero hindi pala, nasa kabila pala. So niradyo muna doon sa taas kung may naghihintay nga doon sa north tower. Wala naman daw naghihintay. So, kinonfirm nila kung saan talaga yung naghihintay na pasahero. Yun ang kagandahan sa mga guard na mababait. Dahil sisinigurado nila kung saan ka talaga pupunta. Bawas ano rin po yun. Bawas oras na o hassle sa ating mga Grab driver. Diretso na tayo doon sa kung saan si ma'am. So, hindi na tayo tutuloy doon sa kung saan pinin ni ma'am. May ganun po talaga minsan. Nagkakamali po sila ng pin na kung saan pipick upin sila. So, ayan po, umikot na po ako dyan. Mababait po yung mga guard. Talagang inassist po nila ako dyan. So, ikot na po tayo dyan sa lobby. Medyo maganda po talaga yung location ng kondo. Actually, magaganda lahat ng kondo dyan sa BGC. Ngayon nga lang, maganda rin ang presyo kung dyan ka nakatira. Mataas ang cost of living pag dyan sa BGC ka. Marami nagsasabi, mataas ang cost of living dyan. Ayan si ma'am. Hello po. Ito po yung tumawag po. Mandaluyong po, Barangka po. Yun nga po, narinig niyo po, may tumawag sa akin. Si ma'am din ang tumawag sa akin, bali napindot niya siguro yung phone niya, kaya nag-ring siya. So ako po, bilang Grab driver sa experience ko po, i-confirm ko po muna yan kung siya talaga yung isasakay ko o siya rin yung tumawag. Confirmation lang po yan. Mahirap kasi po minsan, may sumasakay bigla-bigla na hindi pala sila yung pasahero, kaya para sigurado, para iwas abala. Yan po, bali ang daan ko po dyan, McKinley lang, fast forward na po ako dyan para mabilis po tayo. Bali yung flyover po na yan, tulay, dyan po yan sa Estrella. Sa Rockwell po yan, maganda rin po ang lugar na yan. So ang hatid ko dyan nasa 12 minutes, so 30 minutes lang, napakabilis. So ganun-ganun lang po yun.
kumita ka na. Ang kagandahan po sa Grab, mabilis lang yung oras, tiyaga lang, kumikita ka na kaagad. Hawak mo yung oras mo. Ayan, na-drop ko na dyan si ma'am. Barangka po yan. Ayan po, fast forward po ulit tayo. Bali, binabaybay ko po na po yan, yung ilalim po ng tunnel. Sa Pioneer po yan. Mandaluyong po pa rin. So, tatagos po tayo dyan, iikot papunta ng EDSA. Pero may hindi inaasahan po tayo dyan na pangyayari na yung tipong kamote po talaga yung ibang mga driver. Kung hindi ka maingat, hindi ka aware, madidisgrasya ka dahil marami pong kamote. Literal na kamote talaga. Kung saan saan nakakalat yung ugat. Kung saan saan nakakalat yung... Yan po yung mga kahanggan, kung mapagawi po kayo dyan, medyo... Pag hindi nyo kabisado dyan, medyo... magkaiba po yung kalsada dyan. Iba. Kung mapapansin nyo po, tayo dumadaan sa left side, dapat sa right side. Pero may sign po dyan. Yung mga bago pong napapadaan dyan, baka malilito, magka-counterflow po kayo. So, ugaliin po natin, tumingin tayo sa sign. Huwag tayo masanay kung saan lang tayo lagi dumadaan kasi may binabago po sila yung kalsada dyan. Ayan po, tingnan nyo po. Dyan na po, may sinusundan po ako dyan na tricycle. Ayan po, si Kuya. Hindi ko po inaasahan dyan. Hindi ko inaasahan yung gagawin ni Kuya. Na-surprise talaga ako. Kasi kung matino ang driver, hindi mo gagawin yun. Tingnan nyo po kung anong gagawin ni Kuya. Wala man lang kabog-abog, walang signal, bigla siyang kumabig pa kaliwa. Nag-U-turn. Ako po si Kuya, walang signal. Agay. Kita nyo po yan, mga kahanggan, ganun kakamote yung mga ibang tricycle. Bigla-bigla na lang kumakaliwa. Na hindi man lang nagsisignal. Kala ko dire-diretso lang siya. Tapos biglang kakabig sa kaliwa, di ba? Kung hindi ka alert, ay talaga naman. Oh, si Kuya, mga signal. After doon po sa tricycle driver na kamote, nasundan po ulit sa Commonwealth naman. Bali, sakay ko na po ang aking hinahatid tuwing umaga dyan. So, kung titingnan nyo po, nauuna naman yung kanyang kabig pakaliwa bagong signal. So, kung lagi po tayong ganon, mapapahamak po tayo. Hindi lang po tayo. Nadadamay po yung iba na matitino o magmaneho, nag-iingat dahil sa kawalang disiplina bilang isang driver. Kung mapapansin nyo mga kahanggan, nasa 7 linya po o 6 na linya po yan sa Commonwealth. So, dyan po tayo sa second lane, overtaking lane na po yan o pass lane. So, medyo may kabilisan po yung takbo. Hindi man ganun kabilis, pero kung nagmamadali ka, dyan ka po sa linya na yan. Kumpara dun sa iba o nagbabagal, dun po sa pinaka 5 or 4 lane sila. Pero tayo, nasa second lane, nasa pass lane po tayo. Dahil may nahabol po tayo ng oras dyan. Hindi naman sa hinahabol, kailangan may hatid po natin ang ating sakay sa tamang oras dahil may opisina po yan. Dahil dyan po sa Commonwealth, mayroong speed limit po dyan. Nasa 60 lang po yung maximum. Dahil meron po dyan namamaril sa taas kapag ikaw ay mag-overspeeding. So, nasa 60 ang takbo natin. Tamang-tama lang po yung sumunod tayo sa tamang speed limit. Dahil may nanguhuli po dyan pag nag-overspeeding tayo. So, hanggang dyan na lang mga kahanggan. Kita-kits ulit tayo sa kalsada. Maghahanap ulit tayo ng mga kamote. Mag-iingat po tayo lagi sa ating biyahe. Naway gabayan po tayo ng ating Panginoon. Ilayo sa sakit. Lalong-lalo na po sa kapahamakan. Bye-bye mga kahanggan. Ingat!